'di ba, nabuwag yung alliance ng Marcos Duterte. May insider information ka ba doon? Ano bang nangyari doon? Was it really doomed to break down, or was it unexpected? Naisahan ba si Sara daw? Kasi yun ang sinasabi ko dito eh. Parang naisahan si Sara ni Marcos. BBM, oh. Hindi, alam mo, up to the very end, BBM wanted to save friendship with Sara. Hindi talaga, ayaw niya talaga, kaso umabot na lang sa dulo, masyado nang na-strain, masyado nang naano. Ang problema kasi una, foreign policy, doon pa lang magulo na eh. So malaking issue talaga yung foreign policy sa kanila. Yung EDCA talaga. Kay Sara. Mostly yung sa tatay, kay Digong, mostly doon. Tsaka si Marcos, 'di ba, kaya nga nagsabay yung Maisug tsaka yung na rally. Yung mga destabilization efforts, yung mga pag-uusap sa mga general para sa possible coup, mga ganon. Yan eh. I think a big factor diyan is yung foreign policy talaga eh. So merong mga nakikialam siguro eh. So yun yung isang side doon. Pangalawa is yung mga lumalabas sa Quadcom hearing ngayon. Hindi masyadong na-appreciate nung mga tao yung lumalabas, pero ang laking sindikato eh. Ang laking sindikato ng pogo, ng illegal drugs, ng mga human trafficking, mga money laundering, na nakatali lahat at nakaano lahat doon sa dating merong dating economic advisor si Duterte na link doon sa lahat ng mga korporasyon na nahuhuli na gumagawa ng lahat ng illegal eh. So yun siguro ang nakita ng mga Marcos, kaya eventually pinatigil yung pogo, pinatigil yung So isa din yun sa nagkokos ng gulo talaga, ng away talaga. So ayun eh, merong mga ganong illegal na nakita eh. So hindi yun kasi ibang lumalabas na kwento, parang nagkaasaran lang si First Lady at saka si Sara eh, di ba? Hindi si Sara ang promotor eh. Kasi walang walang kay Sara para awayin niya yung Marcos administration. Kasi maghihintay na lang siya eh. No, hintayin na lang niya 2028. Kasi parang yun ang yun ang usapan supposedly, di ba? Hindi naman ewan ko lang kung paano yung usapan nila, pero the thing is, hindi mo, kumbaga, what is happening now is nagiging delikado ka patuloy dahil baka anuin ka nung admin eh. Baka ang daming pwedeng gawin sa'yo eh. Okay. Diba? So, parang magre-risk ka. Magre-risk ka eh, na babanggain mo head-on. Oo. Diba? Kumbaga, kung ako si Sara, kung best case kay Sara, tahimik lang siya, lang ako, tapos tatakbo ko 2028, diba? Hindi ako pinapakailaman ng Malacanang. Kung iba kandidato nyo, bahala kayo, basta tatakbo ako, wag nyo akong guluhin. Kaso yun nga, nadamay siya doon sa kasi nagkaroon talaga ng destabilization efforts eh. Sa Congress, merong coup, para merong leverage to impeach BBM talaga? May ganung moves eh. Kaya nga ba sa media yun o hindi? Oo, kaya nga yung si Sara, 'di ba, yung doon niya tinawag na tambaloslos si speaker eh. Doon yung una niyang sinabi. Doon eh, yung away, yung nagkaroon ng balasahan. May plano talagang kudeta palitan si si Speaker Martin eh. So doon, opening salvo pa lang yon, tapos maririnig mo may kumakausap sa mga general, may kumakausap sa mga, so ang daming mga na destabilization efforts na the part ng Marcos admin, parang fight for survival din. Kung hindi namin kayo unahan nyo, kumbaga, baka hindi nyo kami patapusin.